senyales na buhay yung medalyon. Paano ba natin malalaman kung buhay na yung mga medalyon natin, no? Dahil katanungan ni Kuya na bigyan natin ng kasagutan. Tara, pag-usapan natin. Wala namang agimat, pero nasa puso ang tunay na agimat. Isigaw mo bro, ang lakas ng loob. Kahit walang agimat, laban tayo. Hepeng agimat, boy, walang makakahadlang. Basta nasa puso, tunay na agimat. Yun mga kagimat, no? God bless, more blessings sa inyo lahat, no? Sa katanungan ni Kuya, paano ba malalaman kung buhay yung medalyon, no? Pag-usapan natin ngayon mga kagimat, no? Ito yung katanungan ni Kuya. Yun mga kagimat sa katanungan ni Kuya, kung kayo agi sa aral namin ay skip lang kayo, no? Para hindi kayo kainin ng negatibo. Ayaw nyo na, pinapanood pa, di ba? Ito po ay para sa aral ng Team Happy at sa mga nagtatanong po sa sagutin natin sa abot ng kaya sa ating sagutin. Ngayon, yung pamagitan po ng part ng aral ng Team Happy. Una, kung paano di malaman, siyempre, meron tayong mga tanungan, yung sa daliri natin, tanungin natin sa gabi natin, kung buhay ba yung gamit natin, kung di ba mawabaklas. Tapos may tibok po yan, kahit pa paano, maramdaman nyo, may tibok po yan. Tapos meron pa siyang, tawag dito, meron kayong mga tanungan, yung daliri, stick, di ba? Tapos meron tayong bilao, meron tayong pangtawas, nakakaiba para mag-alaman natin kung may buhay na yung gamit natin. Tapos, tawag dito yung isa pa ay sa palad. Pagka may kakayahan na kayo, itanong sa sabihin niyo mag-relax para makapagtanong tayo, makapag-check tayo ng ngayon pagka chinik niyo yan, tsaka nagpantay na po siya, no? Patong yung gamit nyo, tapos check yung daliri nyo, tingnan mahaba yung isa, tapos ilipat nyo sa kabila. Lumilipat yung haba ng daliri niya. No, ibig sabihin, buhay na yung gamit natin. Tapos ito po kasi kalimitan sa mga gamit natin, no, ano yan, ay nagpaparamdam po yan. Isa po sa senyalis po din na pag lumalabas tayong bahay na wala yung medal, hindi tayo mapakali. Parang may kulang sa sarili ko. Diba? Hindi ka mapakali. No? Tapos meron yan, ayun, mga hindi kayo mapakali na ayaw nung mawala yung gamit nyo sa katawan nyo. Tapos yung lagi kayong parang binibigyan niyang ng senyales. Sample, may disgrasya mangyayari sa inyo, umiinit yung medal nyo, kahit nasa labas po siya na ganito, umiinit siya dito. Tapos minsan may gumagalaw siyang bigla, pagka may part na mga accident kayo, pinababalik kayo, umalis muna kayo. Ngayon, pagka nagparamdam ang gamit nyo, sample, merong mangyayari dyan disgrasya, o merong pangyayari putukan, disgrasya, o aksidente, na dapat na andun kayo. Pero, dahil wala yung gamit nyo, naiiwan nyo, nagpaparamdam yung gamit nyo, bumalik ka. Pagbalik nyo, kukunin nyo yung gamit nyo, tapos pagbalik nyo ulit doon, yung pala, merong mangyayaring masama. Pinababalik kayo ng gamit nyo, hindi kayo mapakali, binilikan nyo yung gamit nyo. Yung po mga buhay na gamit. Hindi po tayo nagpapatesting tayo ng gamit, pero hindi po nabebase ang testing ang gamit. Sa akin po pagkaligtasan po kasi yung lagi nating kinukonsagra, hindi po tayo nag-ano ng pang-testingan. Nagkakaroon ng testing tayo kasi nagkakaroon ng imbitahan lang, at may mga bagong ora. Pero pagka yung mga ganung buhay na po na nagpaparamdam na, huwag nyo na pong patesting. Kasi po yung iniligtas na kayo, sa aksidente, iniligtas kayo, mababangga kayo, galing yung gamit, wala kayong galos, pero yung mga kasama nyo, puro galos, meron putukan dyan, hindi kayo nakasama kasi nga pinabalik kayo yung gamit nyo, wala yung gamit nyo, hindi kayo mapakali. Diba? Yung mga gamit na gano'n, hindi na po natin para ipatesting po sa bala. Kasi po, iniligtas na po kayo. Pag pinasubukan po nyo yung mga gamit na gano'n po, kalimitan bagsak po. Kasi po, nawalan kayo ng tiwala sa gamit nyo. Ayun, dagdag idea lang po. No? Yun po yung mga part na mga bagay na maano nyo kung buhay na po yung gamit nyo. Yan. Sana makatulong kay Kuya. Maraming salamat at God bless sa inyo lahat.